Hi, good afternoon. My name is Arnaldo. I'm fourth year student of Sierra Madre, taking up Bachelor of Science in Business Administration with major in Marketing Management. So I'm here to make an interview of Clean Fuel Station, Mr. Clean Aromas. Hi sir, good afternoon. I'm Miguel Quezon, sir. Sir, meron lang po akong mga katanungan about sa inyo, sir. About sa inyong business, kung paano nyo nasusustain ang inyong business sa araw-araw. So, sir, first question ko lang, how's your business? When it comes to the standing of my business, now is financially okay, and sometimes lang, the customers, the clients, or the clients itself, naninibago kasi hindi pa nila alam. Although may advertising purposes na akong ginawa, pero ang iba nagtatanong pa rin, iba may gasolina ko. So, sir, nalugi ka na ba, sir, dati? Or kung nalugi ka sa una mong negosyo, ano ba yung ginawa mo para bumangon ka ulit? Actually, that's a nice question. Because my company is a new one, it has existed for only 2 years, going to 3 years. So, I have 2 branches. The company is become. I'm very thankful to the Almighty God that I did not even encounter that kind of situation. So, it is a privilege, a gift that God given to me na hindi pa ako naglugi because I anticipated my business that kung hindi man ito ma-save, hindi malalabak to, hindi mabubulok. So, and second one, yung client ko, yung nagpapakarga ng mga gas, yan ang pupunta sa akin, hindi ako ang pupunta sa akin. Yes. Third question, sir. Bakit mo po naisip na magtayo ng ganitong business? After 19 years in the government service, napag-isipan ko na pag-ano na lang, mag-business na lang kasi yung sipag ko, yung diligence ko sa work, napupunta lang sa iba. Diba? Meaning to say, napopromote yung iba, ikaw matagal ka mag-promote. So I decided to do this kind of business para masolo ko. Kung masipag man ako, magsipag man ako, ang benefit sa akin, walang iba. Ito medyo parang confidential na question. Kumikita ka ba, sir? Yes, precisely. Ang kagandahan dito sa gasoline business is at the end of the inventory period, meaning to say, at the end of the business day, pag na-inventory mo na siya, pwede mo na kang gamitin. So, ang titira mo lang is yung capital. The capital itself should not be galawin. So, yung profit lang ang pwede mong galawin at the end of the day. So, mas madali ang profit mo dito. So, sir, last question na, sir. Pwede mo ba akong humingi sa inyo ng inspirational message na at mahingkayat yung mga ibang kabataan o yung mga bagong generasyon ngayon na kung sakaling magtatayo sila ng kanilang mga business? Simple lang ang nagiging dahilan ng pag-put up ng business. The first one is dapat may business plan ka. Planado mo dapat kung ano yung i-business mo. Pangalawa, dapat may diligence ka, may sipag at tiyaga ka. Then yung pangatlo, porsigido ka. Yan papasukan ng business ay akma sa kakayahan mo. So meaning to say, you know yourself precisely before going into business. Kasi pag hindi mo kilala ang sarili mo kung gaano kasipag o gaano katamad, mahirap ang business. Sa mga bagong henerasyon ngayon, dahil masipag ang ang gusto niyo yung mabilis na pacing, very nababagay sa inyo. Kasi mabilis ang profit dito. Yan lang. Thank you. Sige, sir, salamat po. Sana magpatuloy pa at lalong lumaki o lumago yung business mo, sir. Sige po, sir. Thank you. Maraming salamat po. Thank you.